Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" And Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one, and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kadamo sang inughambal, kajutay sang tiyempo, kalipot. Nagadamo tungod sang pagpalangga sa inyo. Daw kaangay sang coach sa basketball nga gusto yang magnami gid ang iyang mga players. Kagkadamo sang iya itudlo, pero kalipot sang tiyempo. O teacher nga gusto iya makapasar sa board exam, iya mga estudyante, kadamo sang inugtudlo, kalipot sang time. Amuman nabatyag ko kung kaisa sa inyo, kadamo sang inughambal para sa inyo kaayuhan, kaluwasan, sa inyo spiritual growth. Kalipot sang tiyempo. Kag hindi lang tiyempot ng tiyempo, ibang tamad. Mga estudyante ko sa ibang tamad. Gusto niya makapasar, kaya gatuon. O mga basketball player, swimmer, gusto niya mag-champion. Tamad mag-practice. Tapos kung hindi ka ikapasar, mamasol. Dapat may kooperasyon. Ang simbahan nagatudlo sa aton, kanaghandom kita, ga uhaw kita sa pagtudlo sang simbahan. Sa lapas sa sining simbahan, kita ko nagtaas ang inyo fervor, nagtaas ang inyo handom sa mga butang nga langit nun, nagtaas ang inyo spiritualidad at externally, wala ko kakita sa sulod. Pero makita ako ang pag-increase ng tao sa pagsimba, ang ila appreciation sa mga sakramentos, most especially the Holy Eucharist. Kag I assume nga may change man sa behavior and attitudes and lifestyles bilang Katoliko. Sa parte sa purgatorio, langit, impyerno, kadamo sang inughambal, klipot sang tiyempo. Hindi mo maubos hambal. Of course, wala makita hambal nga ubuson tan eh. Pero ti talagsam lang kakit anay kita unless you are a daily mass goer. Tuga kakit anay man lang kita Domingo, tiga kaon man lang kamo si manal eh. Do pareho bala sang manok, bos nasagod mo dira. Ti napakaon mo lang kada Domingo, ti niwang eh. Pero kung napakaon mo tani adlaw-adlaw, ti tambok man. Amo ng setback sa Katoliko, kaya ang kakaon lang ang Katoliko sa simbahan kung Domingo, kung hindi tanan. Luwas lang kung nagapangita ka mo sang spiritual food nga inyo. Kung kaisa ginapangita nyo sa iban nga relihiyon, nga kung kaisa poison para sa isa ka Katoliko. Poison kay nagawiken mo faith, parti sa mga purgatorio, langit, kiti dito kagaupod ya, ginabasa mo to kung ano-ano to ya. So gina-feed mong imo sang doubt. Dugay-dugay ang doubt nga ina, ti ma-strengthen na ina, to the extent nga ti masaylo ka na sa iban nga relihiyon.
Hindi tungod wala sang sabat ang Katoliko sa mga pamangkot mo, kundi nag-inom ka lang sa bubon nga higko. Hindi tungod wala bubon ang Katoliko sang kamatuuran, ara tuburan sang kamatuuran sa katekism. O galing, nagkadto ka lang to sa mga bubon sa palibot, kag dito kaya nagkuha tubi. Dito yung source of truth mo. To realize, hindi ka complete or even naglingin ulo mo, kahit hindi ito yung tinlo. Wala ako nagakondinar sa ibang nga religion, kundi strong lang kita ya sa atong religion, sa faith naton nga the truth ara sa simbahan Katoliko. But it does not mean exclusive. It means it subsists in the Catholic Church through it spreads out. It shares the truth sa iban nga aspeto sa ngaton kabuhi. So, ang ako ni hambal subong nanungod sa preparasyon naton parte sa indulgences. Ang kalag immortal. Ti kung magbasa ka naman sa Facebook, wala kalag, wala ati, ma-poison ka. Kung wala ka mag-start sa belief na ang kalag immortal, butang balon wala kamatayon, ti atheist ka eh. Pero Katoliko kita, gina-presume natin. That's why, kung kayo sa Katoliko, ang iya belief, hindi Katoliko. Hindi mo na yung matudluan. Kaya nag-start siya sa zero mo. Pero bilang Katoliko, nag-start kita sa I believe in God, the Father Almighty. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amo na ang gina-start natin bilang Katoliko. Di kung hindi ka daya mag-start, dito kaya ka-start niya, wala life everlasting, wala forgiveness of sins. Di ka naghalin nga planeta, Katoliko ka. Di ka naghalin. Na, ti kabudlay na tudluan. Kaya nawala siya nag-start sa starting point nga eksakto bilang Katoliko. Di kumbensihon mo pagid na, di batihon mo. Pero Katoliko pareho sa inyo, pareho kita starting point, dasig ang aton nga pag-understand sang mga teachings kag pagpangabuhi sini. So nag-start kita, I believe in life everlasting. Di ka mo magpadala-dala sa atheist na binagid mga pamatanon. There is life everlasting. Anong everlasting sa aton subong? Soul. Ang imo beauty is not everlasting. First 40 years mo, hatag na sang nature sa imo. Ang last 40 years mo, imo na ginhimo sa imo itsura. That's why first 40 years, nami itsura mo, kaya nature na yan mo. Nga skin mo, amo na. Pagka 40 years old mo na ya, gagwaan ako na nung ginhimo mo sa itsura mo, ginpabayaan mo, tilaway kay. Pero lawas is temporary. Of course, kinangtan ng lawas. Pero hindi wala lawas, why kita hindi kita kahimo maayo. Pero ang point ko is, may ara kita spirituality. Kaganong spirituality? Between soul and body needs, soul will prevail. In fact, mga santos willing mag-forgo sa ila bodily pleasure for the sake of the salvation of souls. You see? So lain ang aton pag-intindi. Pero ang mga atheist, why not? Why sila sang soul? Body ng ilaya. Let us eat and drink and be merry for tomorrow we will die. Bisan sa mga selebrasyon, wala sila ka-celebrate sang spiritual things. Wala sang spiritual things sa ilang. Gina-celebrate nila kung ano to, mga foundation day, kung ano da, mga human, importante man na. Pero hindi naman namin, kung i-forget mo man niya, ang mga celebration nga spiritual, like All Souls Day, All Saints Day, Mass, bilang Katoliko, ga-celebrate kita ya sang realities of faith nga spiritual.
Ano na lang kung dulaon na tanan sa gobyerno karon ang mga spiritual celebrations naton. Ano na lang kung wala misa, wala kasal, wala bunyag, kay mga spiritual things na. Why? Is that an indication nga naga-change na ang mentality naton? Wala naton gina-prioritize ug nahatagan sang dako nga importansya man ang spiritual needs sang tao. Example, naghahambal gid ang simbahan nga kung magbisita ka sa patio sa November 1 and 2, may indulgences ka nga mabaton. O kaya kung naging close nilang patio. Di din ta makuha sa indulgences. Kundi expand naman sang Pope, kaya tungod ng close ang patio, mahambal naman Pope, okay sa simbahan na lang. Tungod wala sina ginatanaw. Ang ginatanaw lang niya, COVID. Wala gatanaw sang spiritual bala. Kinanglan balanse tani, nga bukas ang mall. Nga selebrasyon naton bukas, nga ang patio hindi. Tungod wala sang need na. Tungod spreader ina. Ano yung spiritual needs? Ano yung needs ang soul? Kaya amo nang pag-distribute sang indulgences sa Katoliko. You see? Sa diin na naghalin, wala ko ka-insulto kung sino daga posisyon. Balang ko mga alam man na. Pero iniyat, general yang pagbasa, nga nagadula na yang appreciation sa mga spiritual celebrations. Nga mo nagakatabo. Kung ako, amo ning himuon ko, hatag sa mga pari ang responsibilidad. Hatag ta sa mga pari, basta sa patio. Pila lang ka porsyento. Last year, may technique kami. May card. 50 lang. 150 lang. Organized. Wala ako ga pangakig tungod sang ila policy. Ang akon, kamo nga ma-deprive naton sang indulgences nga amo lang ng adlaw. Diri ko ya sa spiritual faith and morals. I don't criticize kung anong mga desisyon nila. Ang ako niya, spiritual needs. Amugid lang na nga adlaw ga pamunga ang imo nga paho. Kag amo lang na nga adlaw nga pwede mo makuha once a year. Tapos ko dalan pang paho mo, hindi ka kakuha sa amo na nga adlaw. Nasunod nga adlaw, wala na na. Wala nila na nakita. Kaya nakita nila fear. Body. Tanawon ta sa pihak nga kinabuhi eh. Balanse tani. Maalam, prudent. Ako sa kumbento, kung sino in charge sang kusina, dito ko ka-konsulta. Wala ko ka-konsulta kung diin-diin. Si Dada, kay siya kabalo na. Sa opisina naman, sila naman sa dalom. Kung may chismis pati sa opisina, wala ko dahil kapamati, kapamangkot ko sa ila, kay ako na tao da mo. Tuod ni, amo na. Kung di rin naman sa sakristan, di si Alvin kaya na i-check, take charge. Pero hindi pwede, nga desisyonan ko lang din, hindi ko makonsulta. Kung parte sa mga hilikoton sa simbahan, konsultahan kami. Politics is not everything. Politics is only a part of the integral human life.
There's also education. There's also moral life and spiritual life. There's also economic life. There's also relationship and social life. Kung tanan na lang paidalom mo dira iya, ano na lang di karon ang mga activities sa dalom? Tani amo na. That's why hindi integral. Do puro lang bala politics. Mga movements mo do politika. Convenience, hindi truth. It's more about power. Power and power. No, it's truth. Truth and truth. So kung power lang ni kagula sang truth, ano na lang na? Bisa magamit mo ang power sa falsehood. No, ang ginatudlo gid sang Dios is truth. And power is a servant of truth. Not the truth is the servant of power. You don't own the truth because truth transcends human life. So amo na ang akon kritik. That's why sa aton simbahan, wala na to misa sa patio, diri na lang misa. Kung ano man ang ilang mga patakaran, kambyo-kambyo do, kambyo diri ang misa. Misahan ko lang na pagkatapos dira. So, diri ang indulgences sa simbahan, bisita ka mo, bilang pari, para gina sa aton kaayuhan, katoliko. Wala ako nag-insinuate sang rebellion, ha? Ang ako niya is spiritual life ninyo. Kaya ang ginahandom ko ya bilang kuro-paruko, ang spiritual life, ang things of heaven, ang salvation, ang indulgence, ang spiritual grace. Muna ya, wala ko ya, kung ano da, may in charge sila. Pero simply to disregard these things, you don't help the church, para nga maka-avail ang tao sina, it's ignorance of faith. So imuon ta mo ni, avail na lang nato na ang kung ano da ang limits. Diri ka mo, nagad ka mo sa mall to, diri ka mo, simba ka mo, diri sa to. Pakita ta pagkakatoliko. Simbahi, may 4 kamisa diri sa November 2, buwas. Isa kamisa okay na buwas para sa commemoration sa mga santos. Di nga ano na, kay spiritual na mo. Para sa iban, hindi na importante para sa iban. No, sa Katoliko, importante na. Because spiritual things are very important. Salvation. Sa November 2, may 4 man di kamisa, pero inaya para sa mga kalag sa purgatorio. So I encourage you, simbahan ninyo ina, kay once a year lang na mo, November 2. Hindi ko maubos doktrina sang purgatorio. Pero sige lang, sundan nyo kay ma-unleash ang grace of God para sa mga kalag sa purgatorio. Mga kalag sa purgatorio, amo mga kalag nga nakahinulsul sang sala, kag napatawad. Hindi na ya kalag nga wala napatawad. Ang kalag nga wala napatawad sa impyerno. Ang mga kalag sa purgatorio, napatawad na, nakahinulsul na sila. Pag hinulsul nila, naglusot sila sa kamatayon. O galing hindi sila tinlo pa. That's why ang purgatorio is not a place of repentance. It's a place of purification. Repentance happens here in this world. Wala repentance after. Because after death, judgment. That's why ang kalag sa purgatorio, naka-repent na sila. O galing hindi pa sila fully purified. That's why purgahon sila. Purify. Pero ang door sa purgatorio, gina-imagine natin, wala door pakadto sa impyerno. Door niya pakadto sa langit. Wala door sa purgatorio nga pakadto sa impyerno nga kundi sa purgatorio balik ka sa impyerno. No. It's already part of heaven preparation. 3 ang pwede natin mabulig sa ila because of communion of saints, especially November 2.
Holy Eucharist in which you receive the Holy Communion in the state of grace. That's why I give the absolution. You pray voluntarily. Meaning to say, hindi ulayhon, hindi tamad, hindi indifferent, but voluntary. Halin sa imong voluntad. Ang grasya sang Dios available na all the time. Ang nagapa-effective sang grasya sang Dios is your voluntad, is your intention. It's all there. Pero kung hindi mo pag-i-intend, kulang ang human dimension niya, divine lang na. That's why gina-intend naton. Why? Because God respects our freedom. Hindi niya pag-i-force ang iya gusto kung hindi ka bisan sala pa na imo mo, hindi niya pag-ipunggan ka kahit imo niya gusto. Iban nga mga gobyerno gani sobra pa sa Dios, napwersa nila ila gusto. Pero ang Dios no, it's inviolable. Freedom. Even mapatay ang tao, may freedom. Pero hindi siya pagpreson sa Diyos, i-invite siya, i-persuade siya. Diyos na ha? Bangod sina, mag-pray ka, kinanglan may freedom ka, may gusto ka. Luyag mo nga mag-ayo ka. Oo, Ginoo, luyag ko. Luyag mo nga makakita ka. Oo, Ginoo, luyag. Tungod luyag mo, okay, ara. Nag-operate ang voluntad. That's why gina-strengthen ang will, ang aton conscience, may formation of the will, may formation of conscience. Parang i-desire mo, desire sang Diyos, will sang Diyos. Mag-pray mo na, voluntad, pero ang gina-desire mo, will ya. That's the second. Third, ang tuyo mo, mga muyo para sa minatay, for the glory of God. Hindi ito kung ano-ano to. It's for the glory of God. Lord, when for your glory, dalahaning kalag ni tatay ito sa langit. Ti iya man na kalag, Father, ikaw ka pangamuyo. Kaya may communion of saints kita. Wala sang tao ka pangamuyo, nagkabuhi sa iya lang kaugalingon. Gabuligay kita. Kinanglan ko karpentero sa CR. Hindi ko ya ka karpentero, kinanglan ko ang karpentero. Kinanglan kong driver. Hindi ko makadrive man ko. Pero hindi tanan maubra ko. Magabot sang akon ngipon. Kinanglan ko dentist. The same sa spirituality. Hindi ka kasilingati, imo na kalag, imo no. Kung na muna, man sig pangabuhi kita ng individual, man sig luto kita, man sig i-produce kita sang palay. Kung di binuang, kung inaga ni ginahimo naton sa human level, nga hindi naton mahimo sa spiritual, ang communion of saints. That's why nagabinuligay kita sa aton prayers. Ang prayers naton. Ako, duty ko magpreparar sa inyo sa suno sa parameters na lang subo. Kang preparar indulgences. Indulgences pwede nyo ma-apply para sa inyo self kag sa iban. That's why may absolution. Tinali iban masimba buwas, wala ka absolve, wala ka baton subo. Di available naman na. Di lang naton pag-abusaran. Hindi tanan nga bagay, i-avail mo nga abusaran mo, sa ulihi, wala na lang na. And then, sa November 2, baton lang ka mo, kunara ka man sa 1, 2, baton lang absolution. Ang handom, para mangin meritorious ang prayer. Because requirements sa prayer is the one who prays must be in the state of grace. Agud mangin meritorious iya prayer. Must be in the state of grace. Kamuna, ang inyo prayer, inyo na sa Diyos. Kag kay Pope Francis. Ako preparahon ta kamo. Amin ko, himuon ko ang tanan nga mahimo ko, suno sa akon competence, kag sa otoridad nga ginhatag sa akon, para mapreparar kamo. Sige, so hindi kita malipat sa spiritual things. Persons in position, kag Katoliko, take good care of your people. Kung nara ka sa bangko, teacher ka, doktor ka, community leader ka. Life has spiritual dimension. In fact, the world is simply a sign of something bigger. The world is not in itself the world. The world is a sign. It's a sign. It's an indication that something is in store for us, more noble, perfect. Kagina spiritual. Sign kita diri. Pero kung kuhaon mo na in itself, of itself, okay ng world.
which becomes meaningless. Because life is meaningless if you live it as it is. You live life for heaven. Kag nag-authentic diri, gabuot ka, galab of neighbor ka, galab of God ka. Why? For heaven. Pero kung diri lang, ati ko mo, mga lab-lab ka nga, kulang ka ni Chimpo diri, malab ka pa. Hindi ka naka-enjoy ka ron kung ibang hatag mo ng butang mo sa iban. Kaya nadumdum mo lang imo enjoyment, kasi wala ka love, wala ka Diyos mo. Pero kung may Diyos ka, no? Willing kita diri for the sake dito. Gapray kita for the sake ng spiritual things. Hindi ta na pagdulaon, kay ang kalibutan subong kadula sang spiritual dimension. Nakita lang COVID. Nakita lang health. Importante na, wala ko gambal nga, hindi na importante. Kaya ti delikado man na. Pero wala ka stop da. Wala na, hindi mo nang narrative da. No, that's not the narrative. The narrative is salvation. Pero gina-close na amat-amat, either intentional or unintentional. Nakuha. Kaya kinangnan, i-revive da na. Of course, suno sa parameters, pero i-revive, hindi gid pagtulaon. Because faith must be learned. Faith must be lived. Faith must be celebrated. Pagtuo ta dapat tunan. Pagtuo dapat ipangabuhi. Pero pagtuo dapat celebrahon. November 2 must be celebrated and November 1. Regardless kung anong parameters da kagano dira. It must be celebrated by Catholic because it makes the expression of our faith. Kag we will not allow the world to make its own narrative. Kundi we live in this world, but we have our narrative, which is better, so to say, and salvific. May kabuhi nga wala sing katapusan. Take good care of your body, because the resurrected body is the crown of the soul. But take good care of your soul, because the price, the premio of the body is the sanctified soul. May birthday ka, nagselebrar ka birthday mo. Bala mo ko ng best gift mo sa birthday mo? Sanctified soul. Nakasimba ikaw, kakalawat ka. That's your birthday gift to your body. Kano ang birthday gift mo sa soul mo, baptismal mo? Healthy body. Pero hindi ngang body lang kag walang soul. Because body will be incomplete without the soul. That's why balance. Best gift for the body, holy soul. Nag-receive sa Black Sabbath, nagasimba. Best gift for the soul, body. Hindi pa subong. Pero resurrected body someday. Amen.